ba? Matagal ko na sinasabi niyo ito eh. Huwag niyong antayin ang pangalanan kayo. Kasi nga, alam mo, iba ito si VP Sara Duterte, diretsuhan ito. Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw niyong tumahimik, di ba? Ang kulit niyo eh. O ayan, nagsalita na si VP Sara Duterte, napuno na rin si Baste. Nako po! Ay, nako. Kasi kayong mga chismoso-chismosa, kung kayo ay hindi masaya sa buhay ninyo, huwag nyo nang pakialaman na may buhay. Porket walang nagmamahal sa inyo, pati mga minamahal ng ibang tao pinakikialaman nyo. Putang ina nyo talaga eh. Ang pakialamero nyo kasi. Alam mo, ang mga taong nangingialam ng buhay na may buhay, ang tawag dyan, alam nyo ko, no? Ha? Gusto nyo real talk? Insecure. Yung mga, hindi, alam mo, ako po kasi sanay po tayo sa ganyan eh. Sanay po tayo kasi tayo po ay nag-handle ng mga talent, especially mga babae. Ang mga babae talaga meron ho silang meron ho sila talagang problema na makasama ang isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero kaya nga tayo merong salitang catfight eh, di ba? Talagang ang babae mahilig yang hindi mo mapigilan yan eh. Medyo kung ang lalaki nagpapataasan ng hihi, sila po, wag na nating banggitin. Baka ma-sensor pa tayo dito. Di ba? Hindi, wala akong biro, di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay walang magawa sa buhay, kung ikaw ay malungkot, walang nagmamahal sa'yo, ha? Huwag ka nang tumahimik ka na lang kasi magagalit lang ang tao sa'yo eh. Di ba? Nakakasira ka ng buhay na may buhay. Yan ang it's really obvious na kung anong nangyayari. At eto mga kababayan, baka sabihin kasi nung iba dyan, Banat Bay, akala ko ba focus na tayo, di na nating pag-uusapan yan, yung mga chismis na yan. Alam mo, ako po, matagal ko na sinasabi yan. Ilang araw ko na po sinasabing tahimik na. Wag na niyong palakihin, wag niyo nang palalain, wag niyo nang pag-usapan. Ang dami niyo pa rin komento ng komento eh. Ang dami niyo pa rin satsat ng satsat dyan. At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. At alam nyo mga kababayan, hindi na natin may iwasan na pag-usapan to once and for all. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. At this time, pinangalanan na. Walang iba kung hindi si Maharlika. Again, am I siding with Maharlika or Joey or si Jazz? Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang, sinasabi ko doon na dinidepensa ako. Hindi. Ang sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Amy Marcos. Alam ko yan. Kasi di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live eh. Alam ko na noon pa yan. Given na yan. At the same time, hindi po ako, hindi ako Amy. Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Dahil naman, dinediretso naman na ni VP Sara Duterte at ni Baste. This time, hindi na po sila nagtago ng kung ano-ano. Talagang eto na yun eh. Since isiniwalat na ni Maharlika ang lahat
diyan sa girlfriend, ikikwento ko na sa inyo ang tunay na nangyayari. Na ito ay sa totoo lang, alam naman na ng mga taga Davao. Pero ito yung tinatawag na open secret na yun, o sabihin na nating tabu yan. Alam, pero hindi pinag-uusapan. Kasi nga, pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpepiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. At maging si Pangulong Duterte pinagpepiestahan na rin. Kaya nga, nagsalita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa aking opinyon. Ulitin ko ha, wala po akong gustong siraan, wala po akong pinapanigan, wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo. Ito, idediretso ko na sa inyo para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Okay? Ipapakita po natin na una sa lahat, ipapakita natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Itong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga ho sa inyo, wala ako itatago dito ha. Ikikwento ko sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo, ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung Pangulo si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. And they were all professionals. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampunchingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala akong pakialam. Pribado yun eh. Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, oo, hindi lang po si Jazz. Lahat po sila ay profesional. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay problema na nila yun. Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba, ganyan naman tayo pagka ano eh. O, iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako. Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal ng ibinaon o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Yun po ay ang naghiwalay ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth
na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Alam natin na annulled po yun. Annulled po yun. Ibig sabihin po ng annulled, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Hiwalay na. Sa madaling salita, si Pangulong Duterte ay single. O sa English, single. So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po yun. Wala na tayong problema doon. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, babae o lalaki, problema niya na po yun. Ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, ganyan, pera, ganito, ganito, niloloko, bla, 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi ko po siya pinanunood. Lahat po sila hindi ko pinanunood. Pati si Joey, pati kung sino man yung... Hindi ko na alam kung sinong kaaway nila. Basta sila, wala akong pakialam. Lahat sila hindi ko po pinanunood. Kasi nga, I want to stay focused. Kaya lang, eto na ang problema. Eto na ang problema. Nagsalita na po yung dalawa na anak ni Pangulong Duterte. Unahin na po natin si Baste. Ayan po. Ang sinabi niya dyan, ay, yan. Sorry. Ayan. Ay, sorry. Ayan si Jazz. Ayan. Ayan, yung isa pa. I think si Gerly to eh. Oh. At si Ma'am Hanilet. At si Elizabeth, di ba? Oh, wait lang. Ayan. Ito po yung sinabi ni Baste. Sem, but different. Alam mo, napa-research ako sa Latin. Sabi ko, Latin kaya ito? Baka mamaya may malalim na kahulugan ito. Nung tinanong ko si ChatGPT, wala. Sabi niya, yan lang ay playful broken English lang o colloquial expression. Sensya na, hindi kasi ako maalam sa mga ganyan. Ang ano ibig sabihin niyan? Same, but different. Okay? Sa madaling salita, sinasabi po ni Baste, ayan no, nalinaw-linaw dyan ha. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. Ibig sabihin, no one is above or below the other, including my mother. Ang sarap pakinggan yan. Alam niyo yung bakit? Hindi attack mode si Baste. Ikaw, isang anak, naiintindihan mo yan. Anak ka, pero naiintindihan mo yan. Pero yung walang kinalaman sa inyo, hindi nyo ka-relationship, hindi nyo ka mag-anak, abay putang ina, ang daming sinasabi. Nagigets nyo? Hindi ko maintindihan, mas nakikialam pa, mas may alam pa yung alpuchera. Iba yung alputera sa alpuchera. Yung sa madaling salita, yung chimimay. Isang beses lang na, alam mo yung tumambay lang doon, ang dami nang sinasabi. Kung yung mismo ngang anak sinasabi niya at naiintindihan niya na lahat ng babaeng dumaan sa buhay ng tatay ko, lahat sila ay pantay-pantay. Kasama na dyan ang nanay ko. Grabe, sabi ko, ito yung taong iba. Iba talaga. Pwede naman niya sabihin na, pero syempre iba yung nanay ko. Siya talaga yung pinakasalan. Pwedeng ganun Di ba? Pero at the same time, ayaw niyang ma-offend si Ma'am Hanilet at yung iba pa niyang girlfriend. Nagigits niyo ba? Ito pa lang, taob na lahat na sinasabi ni Maharlika na kung ano-ano tungkol doon sa girlfriend. Ano pa sabi niya dito It is what it is.
Lahat sila may kontribusyon sa tatay ko. Lahat sila merong equal. Equal! Alam mo ba ibig sabihin ng equal, neneng? Hoy, alam mo ibig sabihin ng equal? Lahat sila may ambag. Ikaw lang ang wala. Sa pamilya nila. Panggulo ka pa. Lahat sila may ambag kay Pangulong Duterte. Alinaw na. Kaya kung magagalit kayo sa mga girlfriend ni Pangulong Duterte, mag-isip kayo. Nilaso na isip ninyo. Ano to? Mas matalino pa yun? Mas may alam pa yun kaysa kay Baste? Ay putang inantangan nyo. Nagigits nyo ba? Kasi ang dating, parang mas pinaniniwalaan nyo pa yun na may alam sa pamilya. Bagong salta lang yung animal na yan eh. Bagong pasok, hindi niya kinakausap yan nun eh. Ng pamilya eh. Eto, anak. Mula nung lumabas siya, anak siya. So walang ibang may karapatan na magsabi kung ang isang girlfriend ni Pangulong Duterte ay masama o hindi. Nagigits nyo ba? Bobo na lang ang hindi makaintindi. Kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam, wala akong pinaniniwalaan sa kanila kung hindi yung pamilya ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila yung pamilya. Sila ang nakakaalam kung sino ang tama sa tatay nila. Wala nang iba. Yung iba, puro mga... Hindi totoo eh. Yung iba, puro ano lang eh. Kailan ka lang ba dumating dyan? Kailan ka lang ba nakausap ng mga Duterte? Nagmagaling ka na. Yung totoo, pasensya ka na, Maharlika ha. Wala akong problema sa lahat ng pinaglalaban mo. Pero please lang, tantanan mo na ang girlfriend ni Pangulong Duterte. Eto na si Basti nagsasabi, lahat sila pantay-pantay. Lahat sila. Lahat, kasama pananay ko. If they are all equal, don't you think tanga si Baste na hindi niya alam yung nangyayari? Sa tingin nyo, sino tanga? Si Baste o si Maharlika? Tanungin ko kayo. Sige, kayo sumagot. Hindi pa pwedeng isa, pareho silang hindi tanga. Hindi, may isang tanga dyan. Yung talagang nakakaalam sa kay Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si Baste. Anak yun eh. Alam niya. Sa tingin ninyo, hindi niya alam yung nangyayari, sino jowa ni Pangulong Duterte? Ayan na nga eh. Ito nga matindi dyan eh. Pwede pa nga sana nating hulaan kung picture lang ni Ma'am Elizabeth ang nandyan. Hindi, nilagay niya na lahat ng picture. Wala na hula-hula dito. Wala nang blind item. Ayan na, may picture na.